Of Saving Grace palang nakakaiyak na. Grabe talaga. Paano pa pag napanood nyo po mga kapamilya? Ang pilot episode again this November 28 na. Pero from that video, no, we had a glimpse kung ano nga ba ang pwede nating i-look forward sa succeeding episodes. But from what we can say naman sa ngayon, the series delves into the theme of a mother's unconditional love while also shedding light on the realities of child abuse and domestic violence. And again, ito po ay inihahandog ng ABS-CBN Studios, produced by Dreamscape Entertainment, directed by FM Reyes and Dolly Dulu. Saving Grace exclusively on Prime Video simula ngayong November 28. Catch 2 episodes every Thursday. So magsisimula na po ito next week, 'di ba? Napakalapit na po. And now we would like to call on the amazing ensemble cast and crew of our very own adaptation of Nippon TV's Mother, Saving Grace. Unahin na po natin ang kanilang creative manager. Please welcome Miss Danica Domingo. Kindly join us here po. Congratulations on a very successful screening of the pilot episode. We also have with us the directors, Direk Dolly Dulu and Direk FM Reyes. Ang sarap, no, pumalakpak kapag talagang nakita mong napakaganda ng produkto. Congratulations po sa inyong lahat. And now let's call in our cast members. Starting off with Eric Fructuoso. We also have Elise Hoson. Ang nagpainit ng dugo natin kanina, Jenica Garcia. At Christian Bables. And now we'd also like to call on Mr. Sam Milby. And the mother herself. Ang nagbabalik, Miss Julia Montes. Congratulations po. Yes, kindly settle down. And let it sink in. Ito na po, napanood na po natin ang first episode ng Saving Grace. Hello po sa inyong lahat. Congratulations sa napakaganda po ninyong pilot episode na nakita natin kanina. Palakpakan po natin ang cast, directors, and creative manager ng Saving Grace. Now, while the cast is settling down, I would like to call on Mr. EJ Salute to ask our friends from the media kung kumusta nga ba ang first episode ng Saving Grace. Go ahead, Mother EJ. It's been a long day for us. Medyo, it was mabigat yung napanood nating pilot episode kanina VJI, no? Pero sabi nga ni Mega, food for the soul. Ang sarap umiyak, di ba, once in a while? Yes po. Oo. So at this point, Napakasarap ng iyak natin kanina. hindi kasi kumpleto ang isang ganitong media event without hearing the reactions of our friends from the media. Ito yung fresh na fresh from the screening. First of all, I'd like to May call mga in. nagpupunas pa ng luha. Di ba, kanina nga. Talagang andito ang lakas umiyak, pero everyone cried talaga. Sabi ko nga, wow, sabi ko, job well done sa Team Saving Grace. And at this point, we'd like to hear from 6 members of the media to react sa napanood namin, sabay-sabay napanood kanina. First of all, I'd like to call in, is he gonna stand up lang? Bibigyan natin ng mic. Alan Sancon to give his reaction from what we saw. Alan? Over there. Hi, Sir Alan. Jethro, andun siya naka-blue sa, Yes, from Stars Photog. Hello. Hi, si Ergie. Hi. Did you like it? Grabe, kahit yata ba ito may iyak dito sa storya. Para kasing the last time I cried dun sa Child Star when Cyril Manabat at si Sijan Haranilla, di ba? So, 68 years ago. yeah, pero ngayon parang meron ng bagong child wonder yung ABS-CBN, si Sia. So, nakakatawa talagang nagpahid kami ng luhat. Yung mga katabi ko nga, parang nagtitinginan kami kung anong reaction, pero talagang dalang-dala kami sa eksena ni Sia. And of course,
Julia, di ba? Parang welcome back sa teleserye. Talagang pinaiyak mo rin kami dun sa mga eksena mo kanina at nakakatuwa. Pagbabalik, na-miss namin yung pag-acting dito sa ABS-CBN. At syempre sila Jenica and naku, nakakabwisit yung dalawa, di ba? Talagang dalan-dala kami. Parang gusto naming parang lumapit sa inyo at bakit nyo ginagawa sa mga bata. Pero for sure, another hit from ABS-CBN. Talagang walang kupas yung ABS-CBN sa paggawa ng bagong teleserye dito sa Prime Video and sa ABS-CBN Studios. Any favorite scene, Alan, na Actually, talagang yung tumatak eksena ni sa'yo? Julia saka ni Sia dun sa may tubig. Sa pier, Oo, sa port? Sa port, di ba na parang, talagang dalang-dala ka kung aalis ba si Julia or kumbaga mag-stay for Grace. So talagang dalang-dala kami. Titingin na kami nila Midri dito sa kanila, Romel, sa eksena. Sabi namin, grabe, ang galing talaga ni Julia. Talagang dalang-dala kami sa eksena. So congratulations, Saving Grace. Team Direk, congratulations, Direk. Yeah. Congratulations sa saving, sana mapanood talaga ng lahat ng ina at ng buong pamilya. Congratulations. Thank you for the good words, Alan. Thank you. Kailan mo talaga ha, yung vlog site niya. Ha? Yes. Thank you, Alan. At this point, we'd like to hear naman po from isa sa mga influencers, napaka-active sa social media. Talagang a dear kapamilya. I'd like to call in to share his reaction. Franz Sahorda. Oh, hi. Miss Franz, ayan, Hello naka-pink. po, hi. Ayan, good evening How did po. you like it? No, I loved it. Wow. Kinabahan kami dun, ha? Oo. No, super loved it. Kasi ito, kung sabi ko sa Pamilya Sagado, pinakamalinis na yung story. Ito naman, pinaka nagpaluha po talaga. As in talagang, titignan mo lang yung bata. Maano ka na, madadala ka na sa kanya. And actually, ang pinaka-favorite scene ko, Mother EJ and I, is yung, kasi ilang beses na siyang nag-play sa trailer, yung sa, ano ba ako, basura ba ako. Nakakaiyak na siya sa trailer. Pero dito, kasi alam mo na kung saan nang galing. So parang mas, kahit napanood mo siya, hindi mo na napigilang umiyak kasi alam mo na, kaya pala yung hugot ng bata, parang yung, nanatiling stay positive yung bata na ang ganda dito. Tapos, ang nagustuhan ko po, kakatweet ko lang. Sinabi ko po si Julia Montes is so back, ramdam na ramdam siya, and yet ramdam mong nagbigay siya, na parang binigay niya dun sa bata yung spotlight, na parang without compromising her superb acting. Julia, you're so back. I'm so happy. Parang from Marak Lara to here. Congratulations. And sabi ko nga po kanina, aaraw-arawin ko si Christian Bables kasi grabe siya. Grabe ka. Hindi kita nakilala dito. And si Jenica Garcia, grabe po. As in, ibang klase po. Actually, yun po so far. And I'm looking forward na mag-tweet kung ano magiging reaction ko kay Sir Sam. And ito si Elise from Pira-Pira ng Paraiso. And ramdam ko po yung, this is an FMR teleserye. Yung talagang hindi pwedeng hindi ka maapektuhan. And congrats, I think si Direk Dolly may mga na-handle na sinsito. And ayun po, sobrang, kasi ang sabi ni Kuya Eon, baka umabot kami ng 30 minutes dito. But basically, ayun po, ang pinaka-comment ko is, nakakabiting umiyak. Kasi yung last scene kanina, parang bagsak na, may gusto pang bumagsak, kaya lang, ay, maghihintay pa ako ng next episode para ano. Pero, you're looking forward na umiyak. And sabi nga po ni Mega, it's food for the soul, na masarap ni minsan umiyak for a good show and for a good story. And congratulations po. Beautiful. Thank you, Franz. Thank you so much for your generosity about the program. Okay, we're down to our last 4 reaction. At this point, I'd like to call in. Na-miss ko to, pero he writes so good. And fan ako ng program niya sa YouTube. Alwin Ignacio, the diva that you love. Hi, Alwin. Hi. We need to capture you. I'd like to request the diva that you love right here para makita ka. Kailangan sa gitna. Ang Okay. ganda mag-review nito, ha? Well, first of Ay, all, ang taray ng dress. Hindi ako naghanda. Hindi First of all, nga. congratulations to the Rec FMR. I was able to watch the original Korean version of it. Wow, buti ka po. And I should say, we are more than at par. Ang galing-galing po ng nagawa nyo para sa Filipino version. Nakakainis si Christian at si Jenica. Sorry po ulit. And I'm sure I understand the dynamics of that push and pull kind of relationship, where that is something that's really hurtful to that little girl. Whoever is, sayang wala si Zia rito, I said to Alex kanina, this is like, you haven't seen this kind of young girl as an actress na ganito kahusay at ganito kagaling. At higit sa lahat, maganda siya. And that eyes that really speak,
and how she tries to hide the anger and resentment against her mom, pero das nangingibabaw yung pagmamahal. And of course, Julia, congratulations. Sobrang husay mo yung, lalo na yung mga flashback, yung detachment, and try to act so cool, pero ang dami mo palang pinoproseso bilang Teacher Ana. So congratulations to everyone in the cast. And I think this is going to be a viewing habit na lahat tayo talaga manonood sa Prime Video. At I'm sure, mas marami pa ang magda-download ng app. Congratulations po. Beautiful. Thank you. Kaya kita namin, Miss Alvin. Thank you so much for your words. Okay. At this point, syempre, she's a regular staff writer po ng The Philippine Star. I'd like to call in Miss Charmy Pagulong. Hi, Miss Charmy. Pwede daw ina-request ni ating gentleman cameraman dito daw po para naka-capture kayo sa live. We are on a live streaming worldwide right now. Yun. So, napaka-intense ng acting and the calibreng, pagganap ng lahat ng actors. And Julia is really back. So, and looking forward na mapanood yung buong episode. So, masubaybayan yung journey ni Teacher Ana and Grace. And also, siguro mabigat din yun sa part nila, Jenica and Christian, yung mga scenes nila with Grace. Kasi, di ba, sinasaktan or so it must have been hard for them. Did you cry? Mabigat. Mabigat, pero ang sarap. In denial tayo na hindi na tayo umiiyak. Pero to this afternoon, pinatunayan natin wala palang bato, na pusong bato, Everyone at cinema dito sa Gateway cried. Anything more? Any favorite scenes? Yung last part with yung Julie, yung batuhan nila ng lines. Magiging iconic na Julia talaga yung last and sequence, last part na Grace. yun. Kasi maganda din yung yung sa script, yung mga words. At tinatanong, bakit sila magkakasama yung mga ibon, di ba? Ang daming kailangan i-dissect, no? Oo, ito Ay, yung nako! ganong show. Ayoko, Ganda. pero ang sarap-sarap. I'm a fan of gantong material. Kaya nga, this morning, I called up the director, Direct FMR. Congratulated him. Sabi ko, job well done. Si Julia rin. Sabi ko, Jul, this is gonna be a big hit. Okay. And of course, a dear friend na who also writes so good, ang galing mag-review, I'd like to call in for her reaction or his reaction. Ano bang pronoun mo, Mare? Oo. Alex Brosas. Ayan si Alex in green. Hi, Mare. Hello. By watching this, I think this is the standard by which soap operas will be measured. 1. The stench and the filth by which Jenica Garcia and Christian Bables exposed in their roles seep through their bodies, their eyes, their arms, their legs, whatever. They are so good when they are so bad. Galing. Number 2, Zia, as a young as a child star, is Aurora Avis. By that I mean she's rare. She's rare because she is a neophyte, but you cannot say that she is a neophyte. Parang she's a veteran of sort when she acted with these actors who are great din naman. Finally, si Miss Julia Montes, her character is something that is replete with multi-layer character. Hindi pa absorb ng manonood kung ano talaga ang magiging siya after siguro mga ilang episodes pa, di ba? I don't cry because crying is a sign of defeat. But now, I'm defeated. Thank you. Taray. Pakiulit naman, di ko masyadong na-record, charot. Ang daming quotable I know. doon. Direk and the members of, you may react to that later on when
VJI starts with the Q&A, ha? But at this point po, ano na, Papa Tish, saka Jetro, panayang, ano yun siya? Para kita ka, Mother EJ. Ayan. Ayan. At this point, we heard from our members of the media. I'd like to turn you over to VJI for the regular Q&A na po. Thank you. Have a great afternoon. Evening na pala. Thank you. Thank you, Mother EJ. Salute. And of course, sa lahat ng mga members of the press who gave their reactions at sa lahat ng mga nanood dito. Hello sa lahat ng mga nandito ngayon in support of Saving Grace. Palakpakan naman po natin muli ang cast, directors, and creative manager ng Saving Grace. Napakaganda po. And now we would like to open the floor for your questions. At ito na po ang unang question natin. And this is for you, Julia. Para sa iyo itong question na ito. This is coming from Naz Tabares of Pelikula Mania. For Julia, gaano ka-importante sa iyo ang project na ito? At ano so far ang naging impact ng character mo sa iyo? Gaya nga po ng sinasabi ko before, sobrang importante sa akin ang project na to. Not because bumalik sa work, but because special to dahil kay Sir Deo. This project ginawa ko, it's because of Sir Deo. Sadly, wala siya ngayon to see this outcome. Lahat po ng nakita nyo ngayon, hindi po ito mabubuo ng isa, dalawa. Buong pamilya po ito ng Saving Grace, from on-cam hanggang off-cam. Puso ng on-cam artist hanggang off-cam ng mga workers po namin. Lahat po kami nagbigay ng puso dito, kaya sobrang special ng project. Kung anong natutunan ko naman po kay Ana, siguro, hindi lang natutunan nakarelate ako kay Ana kasi may ugali po akong nagwo-wall din ako. So it's really hard to open up, especially kapag yun yung takot mo. And with Ana, yun yung, kaya hirap na hirap akong i-portray yung role, especially the first part, the first episode na nakita nyo. Kasi ang hirap magpigil, especially pag nakita nyo na yung galing ng bata. Sobrang inosente, sobrang raw. Tapos kapag umiiyak na siya, kailangan kong pigilan na wag ako madala kasi kailangan maklaro ko sa tao na hindi ako emosyonal na tao kasi ang dami kong pinagdaanan, walled up akong tao. So ang hirap-hirap nun. So parang ang dami lang factor na natutunan ko kay Ana sa pagpapatawad, sa pag-open, sa ang pagmamahal wala palang measure, talagang malalim. Hindi lang sa pagiging ina, sa pagiging anak, sa pagiging kaibigan, sa pagiging kung ano man yung relationship na meron ka sa buhay mo. Malalim pala talaga siya. So ang love talaga sobrang laking factor sa buhay natin. So, yun. Wow. So hindi lang talaga sa acting yung naging effect ng show na ito para sa iyo. Talagang sa iba pang parts ng life, 'di ba? Ganun kalaki yung impact ng Saving Grace. Thank you very much, Ms. Julia Montes. Ngayon naman, this is for Jenica. This question is for you. Mula pa rin kay Naz Tabares of Pelikula Mania. Bilang ina, ano ang gagawin mo kapag may nakilala kang bata na inaabuso ng magulang? Hindi ko siya kikidnapin. Hindi ko siya sobrang, sorry, nare-relate ko kasi yung nangyari kay Ana. Pakiramdam ko, kahit naman hindi ako isang ina, at sana ganun din yung lahat ng tao, di natin kailangan sana ma-experience magkaroon ng anak para malaman kung ano ang tama sa mali. Para magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa mga taong mas may alam kung ano ba at paano solusyonan ang mga bagay. Kasi iba din kasi yung child abuse. Kumbaga sa ibang bansa, may makita ka lang na batang nagtitinda, child abuse na yun. Pero dito sa Pilipinas, we see it everywhere. And minsan kahit kausapin natin sa kanila, parang na-ingrain na rin na normal na lang yung ginagawa nila. So, syempre dyan, kasama dyan yung prayers, pero syempre, kilos-kilos din. Huwag tayong magtatakip ng tenga, hindi tayo wala naman akong connection dyan Lalo na kung first hand mong na-experience at nakikita.
So ikaw, you're someone na who would do something, talagang magte-take action kapag may nakita kang bata na inaabuso. Yes, take action talaga. Kasi ang salita ng naawa ko, sana maligtas ko siya. Salita lang naman yun hanggat hindi mo ginagawan ng paraan. Napakalayo dun sa character mong kinaiinisan namin kanina pa. Oo. Sundutin ko na rin, Jenica, Yes, yes, kasi nga yes. ang daming talagang, kayo ni Christian, talagang inis na inis daw. Ganon. So, of course, this is a mark na sobrang effective ninyo dun sa roles ninyo. Gusto niyo bang mag-react din dun sa mga sinabi nila sa inyo? Thank you. Sorry po. But I guess hindi ko maililipad yung karakter if not because of our directors, Direk FM and Direk Dolly and si Danix na talagang nagbigay ng oras para sagutin lahat ng mga tanong sa isip ko. Kasi nung una ko tong ginagawa, para akong sabog. Hindi ko alam kung paano ilalapat yung mga paa ko dun sa shoes ng character. But sa patience nila, umokay naman, awa ni God. Thank you. Salamat. Yun. Thank you po. Mas pagrabi pa po ito ng pagrabi. Sana wag niyo akong pukpukin ng payong sa labas. Yun So lamang. wala pa tong napapanood namin? Wala pa yon. Abangan nyo pa. Wala. May Oh. itataas pa yung sungay ko dito. Ay! Yes, Jenica? Handa ako sa bashing. Parang pakiramdam ko kapag hindi ako nakakuha ng bashing, baka hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Sana talaga sulit. Kasi yung role ni Sarah talagang mentally draining. Yeah. Sobrang gusto na naming Mentally draining talaga siya. Ang hirap kapag ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na kailangan mo ng lalaki para mabuhay. Na parang trinabaho mo na hindi maging ganun. Trinabaho mo yung lakas mo na kaya kong tumayo mag-isa, tapos ibabalik mo yung karakter mo sa isang babae na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa kung wala yung nobyo niya. Ang hirap. Yung feeling kong taon kong pinaghirapan na pagtagumpayan dahil sa isang proyekto, kakalimutan mo na lang ulit para magawa mo ng wasto. Yun. Kumbaga, taliwas to sa values mo as a person, pero para sa karakter, kinailangan mong ilagay yung sarili mo ulit dun sa ganong sitwasyon. So, grabe yung sakripisyo na yon, no? Na ginagawa ng actors natin sa Saving Grace. So, we can see na hindi lang to basta-bastang project talaga, napakalalim din ng pinagdaraanan ng ating mga actors. And congratulations dahil napaka-effective, oo, at sobrang believable talaga pag pinapanood namin kayo. Okay, thank you for your sacrifices. Yes, hindi madali yung ginagawa ninyo.